May mga nagtanong sa nakaraan nating video at ito po yung kanilang tanong. Di ba naligtas ka sa pananampalataya? Sabi mo sa video mo. So paano ang tamang pananampalataya? Yan po yung una nilang tanong. Tapos may nakausap din po ako na isang uncle sa trabaho. Ito po yung tanong niya. Ligtas pa rin ba pag may pananampalataya naman pero mamamatay tao naman? Or karumal-dumal naman ang gawa niya? Paano yun? So yun po yung tanong niya. Maganda po yun, yung tanong niya po. At atin pong pag-aaralan kung ano ang tunay na pananampalataya. Or kung paano natin malaman kung ang pananampalataya natin ay tunay. Gaya sa nabanggit sa huling video, naligtas tayo hindi sa gawa natin, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ephesians 2 verse 8 to 9 po yun. Ngunit ang gawa po ay isang mabuting bunga ng ating pananampalataya. Dahil sa pananampalataya mo at ikaw ay naligtas, ang iyong kaligtasan ngayon ay dapat may bunga po. Dapat nagkakaroon ka ng mabubuting gawa. Yun po yung nagsisilbing bunga ng iyong pananampalataya. Pag-aaralan po natin ang talata sa James 2. Ito po yung sabi. Mga kapatid, ano ba ang mapapala ng isang tao kung sasabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, ngunit wala naman siyang mabubuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Ayan po yung parang tanong kanina ng isang nakausap ko po. Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. At sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at gutumin. Ngunit hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabubuting gawa, ito naman ang isasagot ko, paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabubuting gawa? Ipakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Ito po, sakto po yung tanong niya kanina. Engineer, maliligtas pa rin ba kung yung tao sabi niya may pananampalataya sa Diyos pero sa buhay niya, mga masasama naman yung ginagawa niya, pumapatay siya ng tao, karumal-dumal yung ginagawa niya. So, paano yun, engineer? Tapos sabihin niyang may pananampalataya. Ito po yung halimbawa nito mga kapatid, na ang pananampalataya po ay masasabi nating tunay kung ito po ay may kaakibat na gawa. Gaya nga po ng sinabi dito, ipapakita ko sa inyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabubuti kong gawa. May peke kasi at hindi tunay na pananampalataya mga kapatid. Ang ibig kasi sabihin ng pananampalataya, kung maalala nyo yung panalangin natin, tinatanggap natin ang Diyos. Ibig sabihin ng Diyos is, siya yung masusunod. Hindi na yung kagustuhan mo. Hindi na yung kasalanan mo yung ginugusto mong sundin. Hindi na ikaw yung nagpapatakbo kung ano lang yung gusto mo. Na yun ay makasalanan nating pagkatao. Pag tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Diyos, ibig sabihin, siya dapat ang mamamahala sa ating buhay. At ibig sabihin nun, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi lamang po natin siya tinanggap upang tagapagligtas po natin. Tinanggap din po natin siya bilang ating Diyos. Ngayon, hindi mo mapapakita na siya ang Diyos mo kung hindi mo naman ginagawa ang kalooban niya. Marahil ganito po para makatulong po ang isang analogy. Isa pong example, ako po ay nasa isang bahay. At yung bahay na yon ay nasusunog. Ngayon, may isang bumbero na nagligtas sa akin sa bahay na yon. So, binuhat niya ako, tinakbo at inilabas. Sa tingin nyo, ano yung magiging reaction ko sa kanyang pagliligtas sa akin? Sasampalin ko ba siya sa mukha? O di kaya susundukin ko siya? Or baka
ikaso ko po siya, bakit niya ako ginawan ng ganun? Di ba hindi? Hindi ganun yung magiging reaction natin. Ang magiging reaction natin siya, pasasalamatan natin siya. Magpapasalamat ako sa kabutihang ginawa niya sa akin. Ganun din po tayo mga kapatid sa Panginoon. Bilang isang ganti or bilang isang way para pasalamatan natin ang Panginoon ay ang paggawa natin ng mabuti, ay ang pagiging Diyos niya sa ating buhay. Kung dati makasalanan ka, dati mamamatay tao ka, tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo masasabing tinanggap mo ang Panginoon, pagpatuloy ka pa rin sa kasamaan mo, sa pagpatay pa rin, kung tuloy ka pa rin sa mga masasama mong ginawa. Hindi po yon ibig sabihin na hindi ka na magkakasala, ngunit meron ng Diyos na tumutulong sa iyo na siya na yung naging Diyos mo sa buhay mo. Ganun po yun mga kapatid. Kaya nga, wala talagang silbi ang pananampalataya kung wala itong bunga. Kasi pwedeng sabihin lahat ng tao na may pananampalataya ako, pero kung hindi ito nagbubunga, hindi ito nakikita sa ating buhay mga kapatid, wala pong silbi ang pananampalataya niyan. Ituloy po natin dito sa verse 22. Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa, na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Makikita daw natin na ang pananampalataya ay tunay kung nagpapakita ito ng mabubuting gawa. Verse 23, ito pa'y tumutukoy kay Abraham, natupad ang sinabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos, at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Kwento po kasi dito mga kapatid sa Genesis, si Abraham po ay tinawag na righteous o tinawag siyang matuwid sa Panginoon dahil sa pananampalataya niya. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito itinuring siyang matuwid. Mapapatunayan na ang kanyang pananampalataya ay totoo dahil sa kanyang gawa. Ano po yung ginawa niya? In-offer niya po si Isaac. Nung hiningi ng Panginoon na i-offer mo sa akin ang anak mo, siyang magiging offering mo sa akin, yun po yung ginawa niya. Tumugon po siya, gumawa po siya. Ang ibig sabihin nun, may tunay ngang pananampalataya si Abraham dahil sa kanyang gawa. Pinatunayan ng kanyang gawa na tunay ang kanyang pananampalataya. Ito po ang sabi sa verse 24, dito nyo makikita na itinuring na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. O yan na pala itinuring pala tayo dahil sa gawa natin, hindi pala sa pananampalataya lamang. Mali po yun mga kapatid. Ang ibig sabihin po nito, na ituring na matuwid ang tao, ibig sabihin ng tao dito ay yung mga mananampalataya o di kaya believer. So itinuring na matuwid ang tao na nananampalataya dahil sa gawa niya bilang tugon o pagsunod niya sa kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalatayang ito ay nagre-resulta sa kaligtasan. At sa kaligtasang ito, diyan na po nagbubunga ang mabubuti nating gawa. Parang ganito, faith is equal to salvation, that salvation ay nag-a-add po ng good works. So inuulit ko po, ang Biblia ay consistent sa lahat na tayo ay naligtas dahil sa kaloob ng Diyos. Makikita nyo po sa screen, pwede nyo pong i-screenshot yung mga Bible verse na nagsasabi na naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. May dalawa tayong matututunan dito o mapapag-aralan. Unang-una, pinapatunayan lamang na may tunay na pananampalataya at pekeng pananampalataya. Ano ba ang pekeng pananampalataya? Pag-aaralan natin mamaya. Pangalawa po, ang tamang pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Evidence po
na kayo ay may tamang pananampalataya dahil sa mabubuti nating gawa. Makakatulong po ito, pag-aralan po natin ang Matthew 7 upang makita natin kung ano ang pekeng pananampalataya sa tunay na pananampalataya. Basahin po natin dito sa Matthew 7 verse 17 to 20. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. Datapwat, ang masamang punong kahoy ay magbubunga ng masama. So pag mabuti, of course, magbubunga rin yan ng mabuti. Kung masama ang punong kahoy, magbubunga rin yan ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Parang ganito lang po. Ang isang talong, magbubunga yan ng talong. Ang kamatis, magbubunga yan ng kamatis. Ganun po yun. Pag ang talong, magtaka ka na pag ang bunga ay kamatis. Ganun din ang kamatis, magbunga ng talong. So pag mabuti, ang bunga rin niya po ay dapat mabuti. Pag masama, ang bunga niya rin ay masama. So ganun po yung tinutukoy dito sa Matthew 7. Makakatulong po to sa Santiago kanina, sa James 2. Verse 19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inahahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makilala ninyo sila. So makikilala natin ang mga tao sa kanilang bunga. Ito po mga kapatid, pakinggan niyo po itong mabuti. Sa Matthew 7 verse 21 sinabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano kaya ang kalooban ng Ama na nasa langit? Malalaman natin mamaya. Pagpatuloy po natin sa verse 22, marami ang nangagsasabi sa akin sa araw na iyon. Ito po yung pinag-aralan natin sa unang video na tayo po ay haharap sa Panginoon. At tayo po ay lilitisin niya. Tayo po ay magsisilbi siyang judge. Tayo po ay mahuhukom. Ito po yung sabi niya, marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa inyong pangalan? Nakapag-prophesy daw sila, nakapagsabi daw sila ng mga prophecy, or nakapagturo sila ng mga ng salita ng Panginoon. Meron din nagsabi na ganito, Panginoon, sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At meron pang nagsabi ng ganito, sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung atin pong iisipin mga kapatid, kung atin pong tatanungin, ang pag-share ba ng Word of God ay hindi ba kalooban ito ng Ama? O di kaya, ang pagpapalayas sa mga nahihirapan, sa mga nasasaniban, or mga may demonyo, hindi ba ito kagustuhan ng Ama na mapalayas sila sa mga ganong espiritu? O di kaya, hindi ba kagustuhan ng Panginoon ang mga sinasabi ng mga taong ito? Nagpalayas sila ng demonyo, nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung isipin po natin ito mga kapatid, mabubuting gawa po mga to. Ito po yung sabi ng Panginoon sa kanilang mga hinaing. Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ito po ang sabi ng Panginoon. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Ayun po ang sabi ng Panginoon. Bakit niya kaya nasabi yun? Ito po yung sabi na, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Or sa English, evildoers or lawlessness. So ayan po yung sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Bakit kaya sinabi yun ng Panginoon? Ayun po, kung iisipin po natin yun, nung nakita nila ang Panginoon, ang una nilang flinex, ang una nilang niyabang, ang una nilang pinagmalaki ay yung kanilang mga gawa.
Lord, ginawa namin to. Lord, nagbigay ako ng, siguro may mga magsabi ng, Lord, nagbigay ako ng ganitong halaga. Lord, naging ganito ang ministry ko. Lord, ang dami kong miracles na ginawa. Marami po ang magsasabi talaga ng mga ganoong bagay sa oras na yon. Madami akong makakakilala or naririnig or personal kong kakilala, pero ibang pagkakilala nila sa Panginoon or mga iba pa, hindi kinakilala ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Malaki po yun mga kapatid na pananagutan natin sa Panginoon. Sila, sigurado ako, marami silang testimony kung paano extra miraculously nagkaroon nag-provide ang Panginoon or nagpagaling. Madami silang pwedeng may pagmalaki na amazing na nangyari sa kanilang buhay. Na ang akala nila ay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Madami pong mga ganon nang alam nila sa sarili nila ay maliligtas sila. Lalo na't ang kanilang basehan ng kanilang kaligtasan ay ang kanyang mga ginawa o mga kanilang ginawa. Kung ako po ang tatanungin, kapatid, kung ako ang tatanungin ng Panginoon, kung sasabihin niya na bakit ka maliligtas, ito po ang isasagot ko. Panginoon, isa po akong makasalanan. Deserve ko ang maparusahan. Ngunit sinabi niyo sa inyong salita, ipinangako niyo po sa inyong salita, ang sino mang sumampalataya at magsisi sa kanyang makasalanan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinanghahawakan ko po ito, Panginoon, na pangako nyo sa akin. Yan po ang magiging sagot ko, kapatid. Hindi ko pwedeng ipagmayabang ang mga ginawa ko dito sa lupa. Gaya nga ng sinabi sa Ephesians 2:8-9, wala kang pwedeng ipagyabang na gawain mo. Kasi pwede mo yung maging rason, pwede mo yung sabihin sa Panginoon. Babalikan natin, mga kapatid, ano nga ba ang tinutukoy ng Panginoon na gumaganap sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ito po ang kalooban ng amang nasa langit. Ito po ang sinabi niya sa John 6 verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ayun po ang kagustuhan ng Ama. Inuulit ko po, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak, ito po ay si Jesus Christ, at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Iyon po ang ating pinanghahawakan. Yun po ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Pinapatunayan lamang sa James 2 na ang pananampalataya na walang bunga ay patay. Hindi mo pwedeng sabing nananampalataya ka sa Panginoon, ngunit hindi ito nakikita sa bunga mo. Ang kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid, ang ating righteousness, ang ating kaligtasan, ay dahil sa ating pananampalataya. Yun po yung kagustuhan ng Ama, mga kapatid. At sa susunod po, pag-aaralan natin, ano ba ang halaga ng mabubuti nating gawa? Bakit natin ginagawa ito? Ano ba yung halaga? Abangan nyo po yan. Yan po ang ating susunod na pag-aaralan. Maraming salamat sa mga nanood. Nakita ko na marami ang tumapos sa videong ito. Sana pagpalain kayo ng Panginoon, maitanim ang mensahe niya sa inyo, at ang Panginoon ang sanang magpalago ng mensaheng naririnig nyo. At manalangin po tayo sa ating pagwawakas. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa salita nyo, Panginoon, na inyong ibinahagi ngayon, Lord God. Ang mga narinig po namin, Panginoon, ay palaguin mo sa puso namin. Kailangan po namin ng tulong mo, Panginoon, sa araw-araw naming desisyon sa buhay, Lord God.
Palaguin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa araw-araw. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, na aming panghahawakan hanggang sa huli naming buhay, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, kami ay mahina lamang, ngunit ang banal mong Espiritu ang siyang gagabay sa amin. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.